Magandang araw mga idol. Magbibigay ako sa inyo ngayon ng update dito sa talong na neratoning ko. 1 month after ratoning, ito na yung itsura niya mga idol, and then nagbibigay na ulit siya ng bunga. Ayan, ayun yung bunga. Then ito yung mga flower. 1 month yan mga idol after ratoning. Ayun pa isa. Yan yung kagandahan dyan sa talong mga idol. Pwede natin silang putulin yung malapit sa puno. Mga 2 dangkal pwede tayo magtira. Katulad nitong ginawa ko, 1 dangkal nga lang itong tinira ko yan. Mula sa puno. Neratonin ko na siya kasi mahigit 1 taon na itong pinakapuno niyan. And then hindi na siya nagbibigay ng quality na bunga. And then yung mga dahon niya nanlalaglag naman, madidilaw na yung iba. Kaya neratonin ko na. And then ito na nga yung resulta yan. Namumunga na. Sana tuloy-tuloy na ulit. Para mapakinabangan pa natin. Ayun yung kagandahan dyan sa talong. Pwede din natin gawin yan sa okra, yung ratoning. Malimit nga namin gawin yan sa okra dito sa bukid mga idol. Yung ratoning. And then mga idol, nakapagbigay na ulit ako dito ng pataba. Kasi namumunga na nga siya para makatuloy yung bunga niya. Combination ng urea tsaka complete yung abono na ginamit ko dyan. And then yung method na ginawa ko sa pag-aabono, drenching or yung padilig mga idol. Para mas mabilis ma-absorb ng talong yung nutrients na nilalagay natin sa kanila or ina-apply natin sa kanila. Ito pa yung iba. Ito, starting na din yan makapamulaklak mga idol. Ang ganda ng ano niya, mga suloy. Matataba pa din. Ayan. 3 pala yung suloy nito mga idol. Bali 4 pala. Ayun pa isa. Flowering na din yan. Flowering. Tingnan natin, ayun. Yun yung flowering niya. Ayan. Ayan mga idol. Every morning dinidilig ko tong talong kasi para may panlaban siya sa maghapong init. Sobrang init na ngayon eh. And then yung mga damo na tumutubo-tubo dyan sa palibot ng puno niya, hindi ko na tinatanggal yan. Ayan. May mga damo dyan, yung iba spinach pa, katulad nito spinach yan. Magsisilbing ano na yun dyan mga idol, barrier niya para hindi siya maapektuhan ng heat stress. Kasi ano nga ngayon, iba na yung temperatura ng panahon, sobrang init na. Then ito yung iba mga idol. Ito naman lanta tong isang tubo na to. Pero itong isa okay naman. Siguro epekto ng anto, init mga idol. Parang natutuyo na yung katawan niya. Ito yung pinagputulan niya mga idol. 1 dangkal lang yan. Ganyan ako mag-ratoning ng talong. Halos 1 dangkal lang yung iniiwan ko kasi nga may mga nodes na tutubuan naman siya dun sa pinakapuno. And then ayan, may bulaklak na ulit yan. Ang maganda dyan mga idol, habang halimbawa yung mga tanim yung talong, ayan, mga ano na sila, yung 1 year old na. Kasi mahaba yung lifespan ng talong mga idol eh. Umaabot talaga ng taon yan kung talagang nasusuportahan mo ng pag-aalaga. Halimbawa 1 year na yung tanim yung talong, pwede nyo nang iratoning yun mga idol. Kung yung mga dahon niya and yung mga katawan niya magulang na, makikita nyo naman yun sa dahon, naninilaw na sila. Pwede nyo nang iratoning yun mga idol kung di na sila nagbibigay ng quality na bunga, para magbata ulit sila. And then mga idol, ito pa yung isa. Ilang piraso lang yung ipapakita ko sa inyo na pruning ko. Yan yung pinagputulan niya mga idol. Halos 1 dangkal lang din yan. Yung mga dahon niya kinakain na insekto, nagbubutas-butas. And then ito yung mga sakar niyang panibago. Ang dami na ulit na tubo. Maganda yung mga ganyan, maraming pinakasakar
para maraming ibubunga yung tanim natin na talong. Sa pagraratoning pala mga idol, ang maisasuggest ko sa inyo, halimbawa naka 1 year na nga, pwede kayong magratoning, and then habang hinihintay nyo yung paglaki and then pamumunga nito, pwede na ulit kayo magtanim ng panibago, magpunla na kayo ng bagong talong mga idol. Huwag nyo muna sila totally na bubunutin or papatayin, kasi yung mga talong na yan, kahit 1 year na yan, pag pinutol mo nga ratoning, mapapakinabangan natin yan after a month, makakapamunga pa sila, para habang hinihintay natin na lumaki yung mga bagong punla and then maitanim natin, maitransplant natin sa lupa, habang hinihintay natin silang lumaki, makapamunga, yung talong na niratoning natin, yung matandang puno, makakapamunga pa sila, may mahaharvest na agad tayo habang naghihintay dun sa mga bagong tanim. Ayun yung maisasuggest ko dyan mga idol. And then ito pala mga idol, native variety yung talong na yan, native variety. Ganun na lang mga idol, habang naghihintay tayo na lumaki yung mga bagong tanim natin na talong, na naghihintay tayo na makapamunga sila, gumulang sila, yung matatandang puno iratoning nyo na mga idol, para makabunga sila after a month ng ratoning. Mapapakinabangan natin yun. Then ito naman mga idol, tong isang to, bata pa yung mga suloy niya, 2 weeks from ratoning, ayan yung itsura niya. Mabilis talagang tubuan tong mga idol, yung niratoning natin na talong. 2 weeks na yan from ratoning. And then yung mga suloy niya, apat nga mga idol. 2 tong nasa taas and then 2 tong nasa baba. Ayan. Yan yung kagandahan sa ratoning, effective talaga yung mga idol. Subok na namin yan dito sa bukid. And then mga idol, ito pa yung isa mga idol, maliliit pa yung mga suloy niya, makakapamunga din yan kapag nasa 1 buwan na. Kung mapapansin nyo pala, hindi ko tinatanggal yung dito, mga damo-damong natubo sa paligid niya. Hindi ko na talaga tinatanggal yan mga idol, para pag dumating yung sobrang init, hindi siya masyado maapektuhan yung talong. Ayun yung magsisilbing niya, barrier niya dyan, natural barrier. And then lalagyan ko pa yan ng mulching dito sa paligid niya, sa paligid ng mismong puno, para hindi siya maapektuhan ng heat stress. Ito mga idol, once a day ko lang sila dinidilig, every morning. And then minsan pag may pagkakataon ako sa hapon, dinidilig ko pa din sila. Minsan lang yun, minsan 1 beses sa isang araw, minsan 2 beses sa isang araw ko sila dinidilig. Hindi pare-pareho, nakadepende yun pagka yung may free time ako sa hapon. Ayun yung patunay na nakakapamunga na siya, yung talong na yan, mula sa pagka-ratoning. 1 month lang yan mga idol after ratoning. Base sa experience ko, ito mga idol, on the spot experience yan, 1 month after ratoning, nakapamunga na siya. Yun lang muna.